So welcome sa ating morning revival preview. So ang schedule natin ngayon ay week 4, day 3, Wednesday. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Galatians 4:19. My children, with whom I travail again in birth, until Christ is formed in you. Amen. So dito sa verse na ito, yung salitang travail, madalas ginagamit ito sa mga nanganganak, nagka-travail sila. Commonly sinasabi nila nagle-labor, nagsasuffer, merong pain, nahihirapan sila. So they are travailing. Kaya ganyan din si Paul sapagkat ang mga believers ay naisilang muli, sinilang si Kristo sa kanila. Pero ito ay isinagawa sa pamamagitan ni Paul. Sapagkat may pagsilang dito, merong travailing. So, ginamit dito yung travail. Siguro, minsan, ganyan din ang experience natin. Gusto mo mag-gain yung isang tao para sa Panginoon. Gusto mo siyang maisilang na muli. Gusto mong isilang si Kristo mula sa Kanya. Minsan, hindi rin madali. Meron ding isang aspekto ng travailing dyan. Nananalangin ka, yung iba na dinig ko, nag-aayuno pa. Talagang hanggang hindi na isilang yung tao, hindi na-regenerate, merong travailing. So yan yung sinasabi ni Paul. Pero hindi lang sa pagsilang o sa pag-preach ng gospel, binanggit din niya yung salitang until Christ is formed in you. Na ang ibig sabihin, sila ay na-save na, pero hindi pa na ihubog, hindi pa na iwangis si Kristo. Hindi pa sila na iwangis sa Panginoon. Kaya hindi pa tapos ang problema. Meron din travailing dyan. At ito naman travailing, sa pananaw ko, ay travailing ng mga nagpapastol, mga nag-aalaga sa mga kapatid. Pinaalagaan natin sila, pinapastol natin sila, hanggang si Kristo ay maiwangis sa kanila o sila ay maiwangis kay Kristo. So, yan ay another kind of travailing. Ephesians 3:17. That Christ may make His home in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. Amen. So, bigyan natin ng pansin dito. Yung sinasabi naman na Christ may make home in your hearts. Na si Kristo ay makapanahan sa inyong mga puso. Make home. Makapanahan. May difference yung make home o kaya visit you. Yung visit you, ano lang yon, sandali lang yon, aalis uli. Pero yung make home, settle na yon. Kailangan si Kristo hindi lang nagbibisita sa ating mga puso, kundi dapat makasumpong siya ng pananahanan o payagan natin siya na manahan na sa ating mga puso. Mag-settle ka na dyan, Lord. Bigay ko sa iyo yung puso ko bilang tahanan mo. Ganda nun. Amen. Magbabasa na ako. Christ was born into the Galatian believers, but not formed in them. When they were regenerated through Paul's preaching the gospel to them the first time. The apostle then travailed again that Christ might be formed in them. His preaching was to bring forth Christ, the Son of the living God, in the believers. Paul's preaching was emphatically Christ-centered. According to the book of Galatians, Christ has been revealed in us. He is now living in us, and He will be formed in us. To have Christ formed in us is to have Christ grown in us in full. First, Christ was born into us at our conversion. Now, He lives in us in our Christian life, and He will be formed in us at our maturity. So may tatlong process na binanggit dito. Okay, so yung una,
Sabi niya, si Kristo ay naisilang sa atin. At nangyari yan nung conversion natin o nung tayo ay nanampalataya, na-convert tayo. Ano nangyari dyan? Si Kristo naisilang sa loob natin. No, ang ibig sabihin, yung kanyang buhay nadala tungo sa atin at ito rin yung regeneration. So yan yung first stage. Okay. Tapos pagkatapos niyan, dahil meron tayong buhay ni Kristo, nabubuhay siya sa atin. Nakakapamuhay tayo kay Kristo bilang buhay natin. Meron ng living. Yan ang sinasabi natin, living Christ. Okay. And then, dahil dito, si Kristo ay maiwawangis. No? Actually, tayo ang maiwawangis eh. Okay. Siya ay, kasi sa English ginamit dito, He will be formed in us. Okay. Maihuhubog siya sa atin. At syempre, pag naihubog siya sa atin, tayo yung nahuhubog sa Kanya. Tayo yung nahuhubog sa Kanya. Kaya nga isa sa proseso ng organic salvation, yung sinasabi natin, conforming. Ano ba ibig sabihin ng conforming? Naiwawangis sa Kanya. Naiwawangis sa Kanya. Tapos itong pagwawangis na ito, okay, ito ay ang ating maturity. Kaya mataas na yan. Pag naihubog na si Kristo sa atin, tayo ay naiwangis sa Kanya, so meron na tayong maturity. Naisilang tayo, binubuhay natin siya, at siya ay naihuhubog sa loob natin, naiwawangis sa pamamagitan ng kanyang paghuhubog sa loob natin, naiwawangis tayo sa Kanya, meron na tayong maturity. Yan. Ngayon, sa mga Galatian believers, yung mga taga-Galatia, kasi si Paul ang nag-preach ng gospel sa kanila. Nung unang nag-preach siya, sabi rito, he travails. Kasi nagsilang siya eh. Kaya lang, pagkasilang sa kanila na convert sila, di ba? Na regenerate sila. Kaso si Kristo hindi pa naiwawangi sa kanila. So yun yung situation. Kaya wala pa silang maturity. Kaya magpapagal pa si Paul. Sabi niya, magta-travail pa ako. Hanggang si Kristo ay maihubog sa loob niyo. So yan yung yung sinasabi sa atin. Paul's word about Christ being formed in us implies that we are being constituted of Christ. To have Christ formed in us is a living, organic matter. Christ is now living in us so that we may be constituted of Him organically. He intends to constitute our being, our mind, emotion, and will of Himself. He will constitute every part of our soul so that we may have His form, His image, in every part of our being. Amen. Ito. So, sinasabi niya sa atin na yung paghuhubog ni Kristo sa atin, okay, yung paghuhubog ni Kristo sa atin, ay nangangahulugan ng pagbubuo. Sa English, ginamit niya yung constitution eh. Pinoform niya, sinuhubog niya yung sarili niya sa atin, at itong pagpuporma ng kanyang sarili sa loob natin ay isang pagbubuo tungo sa loob natin. At ito ay isinasagawa, itong pagbubuong ito, sa panloob nating bahagi. At yan ay ang ating kaluluwa na binubuo ng kaisipan, damdamin, at pagpapasya. So si Kristo na nadala sa atin ay lalaganap tungo sa ating kaisipan, tungo sa ating damdamin, tungo sa ating pagpapasya. Yan yung ating buong kaluluwa. Titigmakan niya yan. Pero dapat, mas madali niya magawa yan kung tayo ay payag. Ibig sabihin ng payag, bukas, binuksan mo ang buong kaluluwa mo, ang iyong panloob na bahagi sa Kanya. Panginoon,
gusto kong maibuo ka tungo sa loob ko. Hanggang sa ang aking panloob na bahagi, ang aking kaisipan, damdamin at pagpapasya ay mabuuan mo ng sarili mo. Maibuo ka dyan. So yun yung ibig sabihin ng form. Maibuo tungo sa ating panloob na bahagi na binubuo ng tatlong bahagi ng ating kaluluwa. Amen. Sabi dito, the word form in Galatians 4:19 correspond to the word image in 2 Corinthians 3:18, where Paul tells us that we are being transformed into Christ's image. His image is a form. Christ must be formed in us that we may express Him by being in His image. So dalawang word ang ginamit dito. Sa English ay image and form, or form and image. So dito sa Galatians, ang binanggit ay form. Sa 2 Corinthians 3:18, image. Image. So ang image parang anyo at o larawan. At ang form naman ay wangis o hugis. So ganun. Kaya ang pagsasagawa ng Panginoon na kung saan kanyang winawangis ang kanyang sarili, hinuhugis niya, pinoform niya yung sarili niya tungo sa loob natin, okay, ay katumbas ng transformation into His image, pagtatransforma tungo sa kanyang anyo. Tungo sa kanyang anyo. No? At yan ay nasa Corinthians. So isang araw, tayo ay papasok sa isang stage na tayo ay nasa anyo ng Panginoon. At ito ay naisagawa niya tungo sa kalooban natin, sa panloob natin bahagi. Kasi alam nyo kasi ganito, ang nakikita natin sa labas ay refleksyon o expression ng kung ano tayo sa loob. Kaya kung hindi tayo na bago sa loob, hindi nakagawa ang Panginoon sa loob natin. Katulad ng sinasabi dito, kung hindi niya napalaganapan ng kanyang sarili ang ating kaluluwa, ang ating expression sa labas ay walang Kristo. Kasi walang Kristo na naibuo sa loob natin eh. Yun eh. O minsan may mga believer, ang tagal na sa Panginoon. No? Pero hindi sila nakipag-cooperate sa Panginoon. Kaya hindi nakagawa ang Panginoon ng pagbubuo sa kanilang mga kaluluwa. No? Kaya madalas ang kanilang panlabas na kahayagan ay walang Kristo. Walang Kristo. Kasi pag wala kang pagkakabuo sa loob mo, walang maihahayag na Kristo sa iyo. Halimbawa, ang pagsasalita natin, ito ay kahayagan ng Kristo na naibuo sa loob natin. Kaya kung si Kristo na ibuo sa iyo, sa panlabas, may kahayagan ka sa iyong pagsasalita. At kung naibuo si Kristo sa loob mo, ang kaisipan mo, may kahayagan ng kung ano ang naibuo sa loob mo. Ang iyong pag-iisip. Kasi madalas, ang ating gawi-gawi ay depende sa kondisyon ng ating kaisipan. Hindi ba? Halimbawa, yung mga pinupuntahan natin, yan ay mga bagay na nabubuo sa ating kaisipan. Ginagawa natin. Sinasalita natin. No? Ganon din ang ating emosyon. Ang ating emosyon, dapat nabuuan ni Kristo yan. Upang mula dyan, sumibol yung totoong pag-ibig. Yung totoong pag-ibig mula sa ating emosyon para sa Panginoon, para sa mga kapatid, dapat yan ay nanggaling mula kay Kristo na naibuo sa loob natin. Kaya may kahayagan tayo sa labas. At may anyo si Kristo sa labas natin. Sasabihin ng mga tao, si brother, naku,
Pag lumapit ako, damandama ko si Kristo sa kanya. O si sister, ganyan din. Di ba? Hindi yan sinasadya. Sapagkat kung ano ka sa loob, yun ang maihahayag sa iyo sa labas. Ang will natin, ang mga desisyon natin sa buhay. May Kristo ba? May Kristo ba? Depende kung si Kristo ay naibuo sa iyong pagpapasya. Kaya, yung sinasabi nating image, hindi lang sa loob yun, kundi kung ano tayo sa labas. Kasi expression yan ng kung ano tayo Kaya, kailangan, hayaan natin si Kristo na mai-form yung kanyang sarili, maihubog niya yung kanyang sarili tungo sa loob natin. At ito ay magbubunga ng pagbubuo sa ating kaluluwa, kaisipan, damdamin, pagpapasya. So yan yung sinasabi sa atin. At sa Corinthians, ang ginamit niya, transformation. So yung transformation, ano ba yan? Yan naman yung pagdaloy ng Espiritu sa loob natin. Dinadala niya sa loob natin kung ano si Kristo. Kung ano si Kristo. At mula dyan, nagkakaroon ng isang metabolikong pagbabago sa loob natin. At ito ay nagbubunga ng image ni Kristo na aaninaw ang anyo ni Kristo sa tao. Kaya ang maging believer, mga kapatid, maging believer, hindi lang ito panlabas o membership o hindi lang isang church goer o hindi lang dahil nagbabasa ka ng Biblia. Ang believer ay isang taong naghahayag kay Kristo. Naghahayag siya bilang bunga ng ginawang pagtitigmak ng Panginoon sa kanyang kalooban. So yan yung sinasabi sa atin. Amen. So magbabasa na ako. Today's reading. The New Testament reveals that Christ is deeply related to our being. Si Kristo ay may kinalaman sa ating being, kung ano tayo, lalo sa panloob. So yan yung gawain ng Panginoon ngayon. Isagawa yung kanyang sarili tungo sa loob natin. It is a fact that Christ with His element dwells within us. As the living one, He with His element is working within us organically, constituting Himself into our being so that we may have His form and express His image. Paul travailed that Christ might be formed in the believers in this way. Amen. So si Paul nagtatrabail siya. Panginoon, itong mga tao na-save nga sila. Preach ako sa kanila, na-save sila, na-regenerate, na-baptize. Pero si Kristo hindi naiwangis, naihubog sa kanila. Travail. Diba? So kung gusto mo mag-serve sa Panginoon, dapat ganyan din. Ilang tao ang nabaptize minsan mula sa atin. Pero tingnan ninyo, ano bang nangyari na sa kanila? Naihubog ba si Kristo sa kanila? Kung hindi, mag-travail tayo. Travailing. Bisitahin sila. Puntahan sila. Pakainin sila. At itabi ang ating sarili. Itabi yung mga lakad na hindi naman kailangan. Gamitin siya sa visitation. At yung mga oras na hindi naman kailangan. Kontakin yung mga kapatid. At kung tayo naman ay nandyan sa mga meeting, sa home meeting, kailangan merong travailing din dyan. Upang sa ganon, tayo ay maging mga sisidlan ng pagpapala sa kanila. Hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis. It takes time para maiwangis ang Panginoon sa mga believer. At minsan mahaba-habang travailing. Pero maganda. At least naiintindihan natin to. Amen. Okay, tuloy natin to.
The Christ who lives in us and who is being formed in us is now making his home in our hearts. The heart is the center of our being. If in our hearts, Christ is now making his home, that is, settling himself. Therefore, Christ is not only in us, but he is making his home in us. Oh. So yung Lord natin gumagawa. Gusto niyang abutin yung ating mga puso hanggang yung ating puso ay makapanahan siya. Kaya ang gusto niyang tamuhin sa tao ay yung puso ng tao. Kaya yan yung gusto ng Panginoon. Tamuhin ang puso natin. Amen. Amen. Our heart is composed of three parts: of our soul, the mind, and the emotion, and the will, plus our conscience, the main part of our spirit. Through regeneration, Christ came into our spirit. Now we should allow him to spread himself into every part of our hearts. The heart is the totality of all our inward parts and the center of our inward being. Therefore, when Christ makes his home in our hearts, he controls our entire inward being and supplies and strengthens every inward part with himself. Amen. So kanina ang binanggit yung soul. Soul na binubuo ng ating kaisipan, damdamin at pagpapasya. Pero dito ang binanggit ay yung heart. Heart, puso. Hindi ito yung physical na puso. No, ito yung ating spiritual na puso o psychological na puso na binubuo ng ating buong kaluluwa, kaisipan, damdamin at pagpapasya, plus budhi, ang pangunahing bahagi ng ating spirito. So yan yung heart, yan yung totality, kabuuan ng kung ano tayo sa panloob. Kung anong klaseng tao tayo, depende sa kondisyon ng ating puso. Kaya ang gustong mag-gain, mapuha ng Panginoon ay yung ating puso. Yung puso. Kasi pag siya ay nakapanahan sa ating puso, tayo ay mapapamahalaan na niya. Ganda, di ba? Ibig sabihin, yung realidad kasi ng kaharian ay kung saan yung tao ay napapamahalaan ng Panginoon. He can rule. Diba? Yung buhay natin pag napamahalaan tayo ng Panginoon. Lord Jesus, ano na yung, kung ano yung gusto niya. Diba? Kung ano yung makakasaya sa Kanya. Kung ano yung leading niya sa atin, magagawa na niya. At wala na tayong bulong-bulong. Wala na tayong reasoning. Wala nang murmuring, Panginoon. Pero ngayon, siyempre, wala, hindi pa niya nakuha yung puso natin. Minsan yung puso mo, naibigay mo kung kanino, kung saan, o ano ba, saan nandun yung puso mo. Yun ang gusto ng puso mo. Kaya ang Panginoon, unti-unti, nung nanampalataya tayo, tinanggap natin siya sa ating espiritu. At binanggit dito, yung pangunahing bahagi ng ating espiritu ay yung ating budhi. Kasi itong budhi, ito yung bahagi na kung saan mayroong pandama, malakas ang pandama niyan. Pag ikaw ang ginagawa mo ay kasalanan, ang budhi mo, talagang inaano ka, kinukondena ka. Pag ang ginagawa mo ay hindi matuwid, hindi makatwiran sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, ang budhi mo, merong pagkukondena. Minsan nangangatwiran pa tayo eh. Kasi, ganyan kasi. Yung budhi mo, hindi nagbabago. Kinukondena ka pa rin. Kaya andyan yung budhi sa puso. Diba? Kung minsan, gumagawa naman tayo ng mga bagay na mabuti. Parang wala naman masama. Pero hindi naman yan sa Panginoon. Wala yang kinalaman sa ekonomiya ng Panginoon. Meron din damdamin ng budhi na binibigay sa iyo.
Kaya nandyan yung budhi sa puso. Yan ang isang malakas na direksyon na kung saan dinadala tayo sa kung ano yung gusto ng Panginoon. Kung ano yung gusto niya. Kaya sinasabi nga pag yung budhi mo, kinondena ka, yan ay katumbas ng Diyos na kinukondena ka. Kaya dyan niya pinapadama. Kung minsan hindi siya masaya sa'yo. Kaya ang ating budhi, hindi nagsisinungaling yan. Magaling tayong mga tuwiran, magpalusot sa harapan ng tao. No? At minsan nagagawa nating ilabas ang ating sarili mula sa mga, alam mo na, mga bagay na mali. Pero yung budhi mo, hindi mo kayang anuhin yan. Hindi mo siya kayang baliwalain. Hanggang isang araw, susuko tayo. At damang-dama mo, yung damdamin ng nasa budhi ay mismong si Kristo. Kaya sasabi mo, Panginoon, mali ako. Panginoon. At sa panahon na tinuos natin yan, dyan pa lang tayo merong kapayapaan. Kaya itong puso natin, hindi natin pwedeng iligaw yan. Ang puso natin ang gustong matamo ng Panginoon. Kaya sabi dyan, let Christ dwell in our heart. Make His home in our heart. Panginoon, suko ko na sa iyo yung aking puso. Para sa ganun, maangkin tayo ng buo ng Panginoon. Amen. Christ desires to spread from our spirit to all the parts of our heart. We, however, may not always be willing for Him to spread into our mind, emotion, or will. Therefore, Paul prayed to the Father that He would strengthen us according to His power by His Spirit into our inner man, so that Christ may make His home in our hearts. Amen. Yun yung gusto ng Panginoon. Makapanahan siya sa ating puso. Subalit minsan, ayaw natin. Ayaw natin i-surrender. Ano ibig sabihin? Ayaw natin i-surrender ang ating puso sa Panginoon. Kasi minsan may mga bagay dyan na nakatago. Kaya pag sinurrender mo, mahalungkat ni Lord dyan. Ganun din yung ating mga emosyon. Minsan may mga nakatago dyan. May mga sikreto. May mga simpatya na nasa loob. Mga bawal na pag-ibig. At kung ano-ano mga pag-ibig na binigay mo kung kani-kanino. Diba? Kaya sabi mo, Lord, diyan ka na lang sa spirit. So, hindi ka maangkin ng Panginoon. At yung ating will, mga kapasyahan, tigas ng ulo. Anong gusto, yun ang ginagawa. Kaya nga, isa sa pinakamataas na pagsasagawa ng mga believer ay consecration. Ito yung sinuko mo sarili mo sa Panginoon. Binuksan mo yung buong buhay mo. Kailan mo gagawin yan? Sabi mo, bata pa ako, Lord. Pero, siyempre si Lord, laging mas malakas kaysa sa atin. Totoo naman yan. Sa aking personal na karanasan, minsan nagmamatigas tayo, pero si Lord, laging mas malakas kaysa sa atin. Hindi natin siya ma-overpower. Maybe, pansamantala, pinapagbigyan niya tayo. Pero dadating ang panahon, talagang, Lord, sa'yo na ako. At kung hindi ka naman niya nakamit ng panahon na to, meron naman siya hinandang panahon, sigurado magko-consecrate ka na. Kaya maganda tong topic na ito. Kailangan sa panahon na ito, hayaan natin ang Panginoon na tamuhin ang ating puso, magkaroon ng pananahanan sa ating puso. Espiritu,
kaisipan, damdamin, pagpapasya, plus yung conscience. Amen. When we were saved, Christ came into our spirit. As we are strengthened into the inner man, the door is open for Christ to spread in us, to spread from our spirit to every part of our mind, emotion, and will. Diba? Kaya nanalangin si Paul eh. Kasi nakita niya yung mga ibang believer matigas. Kaya wala siyang magawa. Dinalay na lang niya ito sa panalangin. Upang ang kapangyarihan ng Espiritu ay mapalakas tayo sa ating panloob na tao. So kailangan ng pagpapalakas sa loob natin. Kasi ang tao ay puspos ng kahinaan dahil sa pagkatisod. Mahina tayo. Ang ibig sabihin ng kalakasan ng panloob na tao ay nadaig niya ang mga kahinaan at naging bukas siya sa Panginoon. So yun yung prayer ni Paul. At ang makakagawa rin yan ay ang kapangyarihan, the power of the Spirit. Ang Espiritu, meron siyang kapangyarihan na gawin yan. At pwede ko sabihin, para ma-open yan at lumambot yung loob, minsan yung Espiritu, gagawa rin siya sa kapaligiran natin. Hihipuin niya yung buhay natin. Hihipuin niya yung kapaligiran natin. Hihipuin niya ang maraming bagay, maski katawan natin. Upang isang araw, eto na ako, lumambot na, nag-open na. Kaya ang panalangin natin ay ang gawin ng Espiritu, ng kapangyarihan ng Espiritu na mapalakas ang ating panloob na tao. Amen. Para maging bukas siya. So, the more Christ spreads within us, the more He settles down in us and makes His home in us. This means that He occupies every part of our being, possessing all parts and saturating them with Himself. As a result, we are filled with Christ. So, yun na yung resulta ng saturating, pagtitigmak ng Panginoon sa ating panloob na bahagi. Lagi kang filled, puno ng Espiritu. So, kapag tayo ay puno ng Espiritu, lahat ng mga bagay na natural ay nadi-discharge. Amen. Lord Jesus. Panginoon, salamat sa topic na ito. Nakita namin ang iyong layunin kung saan ninanais mo maggumawa ng tahanan sa aming mga puso na ikaw ay maihubog tungo sa loob namin upang mula diyan, Panginoon, makagawa ka ng pagtitigmak sa aming buong kaluluwa. At ngayon, maging ang aming buong puso ay matamo mo rin upang kami ay mas mapasailalim ng iyong kapamahalaan. Salamat, Panginoon. Amen.